At saka bilang kayo pa rin yung public information ng Maguindanao Sur sa pamumuno po ni Police Colonel Ryan Paloma, at bago ngayon ang ating program at ating Chief PNP na talagang 5 minutes darating ang ating kapulisan. Kamusta po sir ang ating UR? So, sa ngayon po, ang ating po Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa pamumuno po ng ating Buting Provincial Director, Police Colonel Ryan C. Paloma, ay patuloy po na nag-exert ng effort para po mapanatiling, mapayapa at tahimik yung ating probinsya. Sa katunayan, noong June 22 nga po, bandang alas 10 ng gabi, doon po sa ating Dato Abdullah Sakil Municipal Police Station, ay nakareceive po sila ng isang tawag mula sa isang barangay officials kung saan meron nga pong paikot-ikot na isang motorsiklo na merong sakay na dalawang individual na hindi kilala sa kanilang lugar, at ito ay kahina-hinala ang kanilang ginagawa. O kaya ito ay agarang inireport sa ating kapulisan at inaksyon naman ito agad ng ating kapulisan sa pamumuno ng kanilang hepe na si Police Captain Simasio. At yun nga po, nung nakarating nga po doon sa barangay Kaya-Kaya, ay pinlockdown nga po itong masabing mga individual na kahina-hinala ang mga galaw. At yun nga po, nahuli sa kanilang posisyon po yun pong isang handheld grenade, yung pong 2 baril, 2 magazine, 10 bala, at saka po yung kanilang binamaneho ng motorsiklo na wala namang pong maipakita na kaukulang dokumento. At sa ngayon po ay sila ay naharap doon sa iba't ibang kaso na pagdadala ng possession ng baril at yung pong pampasabog na which is yung granada, at kasalukuyan pong nakakulong doon sa ating Dato Abdullah Sakil Municipal Police Station habang inire-ready yung kanilang kaso at habang naghihintay ng pagdinig ng kanilang kaso ang kakaharapin. At maraming salamat. Baka may katanungan si kasama mag-wish. Sa palagay ninyo, maaga po ba na sa ngayon po, ang pwede po natin bilang paggalang na rin po sa karapatan ng bawat tao, ang atin pong suspect na nahuli, yung isa po si alias Jonard at yung isa naman po si alias Muin. sa edad nila? Yung edad po ay pareho pong legal age, yung isa po ay 22 at yung isa pa naman po ay 20 years old. Ang kanilang kinakatayo ang pananampalataya po. So yun po, para na rin po hindi po madrag yung ating pananampalataya o yung ating religious belief, ay ito naman po ay pagsaltabi ng po muna natin maging yung kanilang lugar kung saan sila nakatira, para hindi natin po madrag yung kanilang lugar, sapagkat yung kanila pong ginawa na krimen o yung kanilang bintang sa kanila, yung pagkahuli ng ating mga illegal na item sa kanila ay personal nila itong ginawa at hindi po kasama yung ating mga paniniwala at saka yung kanila pong bayan kung saan man po sila. Kung sakaling po mapatunayan na sila ay guilty sa ganitong kaso, sa palagay po ninyo, ilang taon ang kanilang bubulihin mo sa ilalim po ng victim? Yes po, yung pagdadala po ng possession ng baril at saka po ng pampasabog, ito po ay magre-range po yan, no? Wala naman po tayo dito, magre-range po yan ng mga 20 to 40 years yung kanilang kakaharapin na kaso kung ito po ay mapapatunayan sa harap ng hukuman. So, dito po sa bayan ng Sheriff Agua, bilang isang bagong hepe, no, ng ating Sheriff Agua Municipal Police Station, base na rin po sa tiwala ng ating local chief executive, ng ating Honorable Ahmad Mitra Ampatuan, galing din po ang ating Police Colonel Ryan C. Paloma, ang ating Provincial Director, na tayo ay nilagay dito at naniniwala tayo sa ating sarili na kaya natin gawin yung ating tungkulin dito sa bayan na mapanatili yung katahimikan dito sa bayan. Sa katunayan, nang unang pag-upo ko pa nga lang dito, nung unang araw, ay nag-ikot po kami dito sa ating mga kababayan at nag-assess tayo kung ano man yung pwede natin itulong sa bayan. At yun nga po, nag-come up nga po doon sa isang layunin at isang pangarap. Katulad po namin sa pulis, sa ating tulong ng ating Alpha Company ng 90IB na nandito sa lugar ng Ampatuan, at tinanong po natin yung mga bata, matatanda, babae, lalaki. Isa lang po ang pangarap namin lahat, na matapos ang buong araw nang wala pong nagaganap na putukan sa bayan ng Sheriff Agua. Sa lahat po ng mga nakarang isang buwan, meron po ba tayong mga kaso o krimen na nangyari na sa palagay natin ay sasabi natin
Meron pong mga ilang report nung previously, nung wala pa ako dito, yung mga sporadic gunfire. So yun po yung patuloy na tinitignan ng ating investigator para naman po mapagtuunan ng pansin kung sino po ang gumawa nito at ano po yung dahilan at bakit ito ginawa. Hindi lamang po paghahanap dito sa mga tao kung sino ang gumawa nito. Bagkos, paghahanap din po sa ating kapulisan, sa kasunduran, hinahanap din po namin ano ba yung pinagsimulan ng away nito or yung gulo or yung dahilan bakit ito nangyayari para po ma-address namin at maging tulay po ang inyong kapulisan ng Shariff Aguac MPS. Kung ano man po ang hindi pagkakaintindihan ay baka maging tulay po kami para po magkaayos yung grupo o yung dalawang grupo na naglalaban para po sa ikabubuti at kapayapaan ng ating bayan ng Shariff Aguac. Katulad nga po ng sinabi ko, isa lang po ang pangarap namin lahat dito na matapos ang isang araw na walang nangyayaring insidente sa bayan ng Shariff Aguac. Current po, balikan ko lang Sir Captain at bilang kayo pa rin ang tagapagsalita ng atin na Maguindanao SOR at yung dalawang nakulong po ay may asawa ba ito, Sir? Base po dito sa report ng ating Dato' Abdul Saki, yung dalawa po ay may asawa at nagtatrabaho po bilang magsasaka. Lastly po, Sir, at doon po sa naging viral po kayo at doon sa kambing at nangyari ito sa bayan ng Sarip Sayduna, meron na bang nauli na ba ang atin gumawa ng karumal-rumal na ginawa po sa mga negosyante, Sir? So may nakita po tayong mga posts at the same time yung sa atin pong Philippine Army na meron silang neutralize, no? Doon po somewhere in sa ibang bayan dito na naililink doon po sa gumawa nito. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa effort ng ating Philippine Army doon po sa ginagawang effort nila sa paghahanap ng hustisya. Katuwang din po ang ating PNP. Yung ating po mga Armed Forces of the Philippines, yung ating po mga kasundulan ay ang laki po talaga ng pasalamat ng PNP dahil po doon sa tulong na ginagawa nila sa amin para po ma-resolba at mabigyan ng hustisya itong ating mga kababayan at taga-Kalatagan Batangas. Samantalang sa amin naman po sa PNP ay patuloy pa rin po yung pagka-iimbestiga natin dyan at makakasa po kayo ang ating mga kababayan na i-update po namin kayo doon sa mga susunod na pangyayari at kung meron na pong progress doon sa ating ginagawang investigasyon. Follow-up po at tuloy naman po lahat ng ginagawang intelligence information investigation ng ating kapulisan ng Maguindanao del Sur base na rin po sa pag-utos ng ating Butihing Provincial Director, Police Colonel Ryan Bobby C. Paloma. Subalit, sa pag-intindi po ninyo ng ang ating mga kababayan, hindi po lahat ay pwede namin i-open sa public para po hindi masira yung ginagawang intelligence information at yung ating pong ginagawang investigation. Kasi po, ang inaasahan po namin dito is yung partisipasyon ng ating mga kababayan at pag-intindi para na rin po mabigyan natin ng sapat na hustisya at tamang hustisya yung ating mga kababayan ng mga taga-Kalatagan. Okay. Sir, bilang kayo pa rin ang kinatawan na public information ng Maguindanao at current Chief of Police ng bayan ng Sarip Aguac, baka may mga public ito parking walls kayo, message, lalong-lalo na kayo na ang current, dalawa na po ang inyong posisyon na Sir. Sa ating pong mga kababayan, unang-una po dito sa bayan, sa munisipyo ng Maguindanao del Sur, nakakaasa po kayo na ang inyong lingkod, Police Captain Giselle Tamayo, ang inyo pa rin pong Public Information Officer na mag-aatid, hindi lamang po na mga insidente na nangyayari dito sa ating lugar para po ma-aware kayo kung ano man po ang mga kaganapan dito sa ating probinsya. Bagkos, sinasabi ko rin po at nilalathala rin po namin gamit yung ating mga kapatid sa media na katulad po ninyo, yung aming mga accomplishment para po makita ng ating mga kababayan na wala pong puwang ang krimen o ang mga masasamang loob dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Dito naman po sa aming kababayan, dito sa Shariff Aguac, munisipyo ng Shariff Aguac, ay makakasa po kayo ng inyong kapulisan ay full support po, no, sa paghahanap, no, ng kapayapaan. Katulad po ninyo, katuwang ang ating Alpha Company ng 90 IB ng Philippine Army.